Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Marami sa mga Chinese na may account sa mga bangko sa China ang sinusugod ng mga bangko dahil sa hindi nila ma-withdraw ang kanilang mga pera. Dahil sa galit at pagkaunsyami nila, sinusugod at winawasak nila ang mga branch ng bangkong kanilang pinupuntahan. Ang ganitong klaseng sitwasyon pala ay hindi na lamang nangyayari sa partikular na lugar sa China kundi sa buong bansa. Kaya naman dahil dito, madaming mga bangayan at banggaan sa pagitan ng mga residente at otoridad na may kinalaman sa hindi nila mai-withdraw pera mula sa kanilang mga account. Ano nga bang nangyayari sa China ngayon at bakit hindi sila makapag-withdraw ng kanilang pera sa mga bangko? Totoo nga ba na ang mga bangko sa kanilang bansa ngayon ay nalulugi na at wala na ring mga pondo? Halina't atin itong alamin. Sa nakalipas na mga buwan, patuloy na bumababa ang ekonomiya ng China na naging dahilan ng pagsasara ng maraming mga negosyo na kahit pa ang sektor ng pananalapi nila ay hindi din nakaligtas sa krisis na ito. Sa mga nakalipas na taon, maraming mga insidente na ang nangyari na kung saan marami sa mga depositors sa mga bangko ang hindi mai-withdraw ang sarili nilang pera na syempre kahit naman ata sinong nilalang ay magagalit kung ang sarili mong pera hindi mo makuha na ipinatago mo lang naman. Sa video na ito, noong nakaraang taon, makikita kung anong ginawa ng mga bank depositors sa isang branch ng bangko matapos silang hindi makapag-withdraw ng kanilang pera sa kanilang savings account. Maraming mga depositor ang pumipili ng mga bangkong may mataas na interes para mapagtaguan ng kanilang pera at naniniwala silang secure doon ang kanilang pinaghihirapang salapi. Subalit sa nangyayari ngayon, nangangamba sila na baka hindi na nila makuha ang kanilang perang inilagak kahit pa ang interes na kanilang inaasahan kaya madalas ay nauuwi sa bangayan ang simpleng pag-withdraw lamang sana nila ng kanilang pera sa isang bangko. Ayon sa ulat, maraming mga cooperative bank ng China ang nagkukulang ng pera para sa mga nais na mag-withdraw. Pinapapila umano nila ang kanilang mga depositors na sa huli, hindi din naman pala makaka-withdraw ng kanilang pera. Dahil sa tila pag-hold ng mga bangko sa China sa pera ng kanilang mga depositors, magpapatuloy ang mga Chinese na guguluhin ang dapat guluhin hanggat hindi ibinibigay sa kanila ang kanilang mga karapatan at syempre ang kanilang pera. Ang mas nakakabahala pa dito, ang mga matatanda na dapat ay binibigyan nila ng prioridad sa mga bangko at sa kahit sa mga establishmento, pinapapila nila sa labas ng nakatayo at hinahayaang maghintay ng matagal, kaya din mas lalong dumarami ang mga nagagalit. Ang lumalalang krisis sa bangko sa China ay isang senyales ng bumababa nilang ekonomiya. Kamakailan lamang, maraming mga nagulat sa mga sunod-sunod na balita ng mga pagkalugi ng mga bangko sa China. Ang mga bangkong ito na dati ay kilalang matatag, sa kasalukuyan ay nahaharap sa napakalaking mga pagkalugi. Ayon sa mga lobas na ulat, ang pangunahing sanhi ng pagkalugi ng mga bangko sa China ay ang pagbagsak ng sektor ng ari-arian sa bansa. Pero paano nga bang nagsimula ang lahat ng ito? Noong una, maraming mga malalaking bangko sa China ang nagbigay ng maraming pautang sa mga real estate company para mapalakas ang kanilang mga proyekto. Halos 30% sa mga pautang na ito ay nagmumula sa bangko na nagresulta ng mas malalaking kita para sa mga developer at mga bangko. Ang mga developer ay nagkakaroon ng malalaking kita at ang mga bangko naman ay tumatanggap ng mataas na interes mula sa kanilang mga pautang. Subalit habang patuloy na mas lumalaki ang sektor na ito, hindi naman na kinakaya ng merkado ang sobrang mga pabahay at mga proyekto. Dahil dito, ang demand ay nagsimulang bumagsak na nagdulot ng pagbaba ng presyo ng mga ari-arian na halos 15% sa loob lamang ng isang taon. Habang bumabagsak ang sektor ng real estate, nagsimula na ring magkaroon ng suliranin ang mga may-ari ng mga real estate at nagsimula na silang hindi makabayad ng kanilang mga inutang. Tinatayang nasa mahigit kumulang 20% ng mga developer ay hindi tumupad sa kanilang obligasyon ng pagbabayad na nagdulot ng malaking pagkalugi sa mga bangko.
Maraming mga proyekto ang nahinto at ang mga kumpanya ay nahirapan sa pagbabayad ng kanilang mga pautang sa mga bangko. Dahil dito, ang bangko ay nagsimulang makaranas ng malaking pagkalugi na umabot sa halos 70 billion US dollars. Ang mga non-performing loans o NPL sa sektor ng ari-arian ay tumaas ng 35% na dumagdag pa sa krisis ng mga bangko. Ang pagkalugi na ito ay may malaking epekto sa ekonomiya ng China. Ito'y nagdulot ng pagbaba ng kumpiyansa sa sistema ng pagbabangko. Maraming mga mamamayan ang nagpanik at nag-withdraw ng kanilang mga deposito na nagpalala sa sitwasyon ng mga bangko. Ang pagbaba ng kumpiyansa sa mga bangko ay nagresulta rin sa pagbaba ng mapagkukunan ng bansa na nagdulot sa pagbaba ng ekonomiya. Pangalawa, ang pagkalugi ng mga bangko ay nagdulot din ng kahirapan sa lipunan. Maraming taong nawalan ng trabaho dahil sa pagbagsak sa sektor ng ari-arian at mga bangko. Ang mga kumpanya na mga real estate ay nabawasan ng kanilang mga empleyado at ang mga bangko naman ay nagbawas din ng kanilang mga manggagawa upang makatipid. Ang mataas na antas ng mga nawalan ng trabaho ay nagdulot ng mga protesta at mga kaguluhan sa ilang mga lugar sa China. Pangatlo, dahil pa din sa pagkalugi ng mga bangko sa China, nagdulot ito ng panganib sa katatagan ng bansa. Dahil sa mga problemang kinakaharap ng lipunan, marami ang mga nagsipag-alsa ng mga mamamayan laban sa pamahalaan. Ang mga tao ay maaaring mawalan ng tiwala sa kanilang mga leaders at maghanap ng pagbabago. Ito ay maaaring magdulot ng destabilisasyon sa bansa at magdulot ng mas malaking problema sa hinaharap. Ang pagbagsak ng real estate ay isang malaking sanhi ng pagkalugi ng mga bangko sa China. Ang sektor ng ari-arian sa China ay nasa malalim na resesyon na nagdudulot ng malaking pagkalugi sa mga bangko. Ang resesyon ay nagsimula nang ang mga kumpanya ng real estate ay nagsimulang mangutang ng malaking halaga upang pondohan ang kanilang mga proyekto. Sinuportahan naman ito ng mga bangko at nagbigay ng mga malalaking pautang na kalaunan ay sobra-sobra na para sa mga kumpanya ng real estate. Ang halaga ng kanilang mga ari-arian ay nagsimulang bumagsak at ang mga kumpanya ng real estate ay nahirapang magbayad ng kanilang mga inutang. Dahil dito, madaming mga developers ang hindi nakapagbayad ng kanilang mga utang. Ang mga utang na ito na hindi nabayaran ay naging mga non-performing loans o NPL at syempre, ang pinaka-apektado dito ay ang mga bangko. Mas lalo pang lumalala ang problema nang ang gobyerno mismo ng China ay nagpatupad ng bagong regulasyon upang kontrolin ang sobrang utang ng mga kumpanya ng real estate. Ang mga bagong regulasyon ay nagdulot ng pagbaba ng pamumuhunan sa sektor ng ari-arian na nagdulot pa ng mas lalong pagbaba ng presyo ng maraming mga properties. Nawalan ng kita ang mga developer at ang mga bangko nawalan din ng kakayahan na makapaningil sa kanilang mga pinautang. Malaking problema ito na nangangailangan ng agarang solusyon pero ano nga bang dapat nilang gawin? Maraming mga aksyon ang maaaring gawin ng China, gaya na lamang ng pagbibigay ng suporta sa mga bangko. Ang gobyerno mismo ay maaaring suportahan ng mga bangko mula sa kanilang pagkalugi. Ang suporta nito ay maaaring sa financial aid o sa pamamagitan ng pagbili ng mga NPL ng mga bangko. Maaari ding magpatupad ang gobyerno ng China ng mas mahigpit na regulasyon upang maiwasan ang sobrang pangungutang ng mga kumpanya ng real estate. Ang regulasyon na ito ay maaaring magsama ng mga limitasyon sa halaga ng perang maaari lamang nilang utangin. Ang gobyerno din ng China ay maaaring magpatupad ng mga hakbang upang palakasin ang ekonomiya ng bansa. Ito ay maaaring sa anyo ng mga stimulus packages o sa pamamagitan ng pagtaas sa mga pamumuhunan tulad ng teknolohiya at infrastruktura. Mahalaga din ang pagpapabuti ng transparency sa sektor ng ari-arian at pagbabangko. Ang mas malinaw na impormasyon tungkol sa mga utang at kita ng mga kumpanya at bangko ay makakatulong sa pagbuo ng tiwala sa merkado. Maaari ding palakasin ng gobyerno ang pondo ng estado upang magbigay ng suporta sa mga bangko at sa sektor ng ari-arian. Ang mas malaking pondo ng estado ay magbibigay ng mas malaking seguridad sa ekonomiya ng bansa. Ang krisis ng pagbabangko sa China ay isang seryosong problema na nangangailangan ng isang agaran at epektibong solusyon dahil kung hindi agad na mareresolba ang krisis na ito, ay maaaring magdulot ito ng mas malalim na suliranin sa ekonomiya at katatagan ng buong China.